Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong
Heavenly Father, in the precious name of Jesus. Lord, thank you for gathering us together in this particular place, O God. We expect, O God, that greater things is about to happen in this time. Lord, we just pray and declare, God, these four corners of this area, O God, let your Shekinah glory will invade and will cover this one. And the blind bind and set all the works of the enemy that distorts us. In Jesus' mighty name. Satan is defeated before God. Lord, salamat na nagtak na sa sayong natutuhon, masinatian ang padayon imong balaan na dosensya. Let your anointing of God will overflow na to sa imong katawan, God. Lord, salamat nimong paggagamit mo sa pagmumubos na alagad ang magdalasan ng mensahe, God, not my will, but your will be done, Abba Father. Salamat ikaw ang Diyos na magaministeryo sa magtaliwala mo, God. Dalaygon ka, God. Dalaygon ka sa iyong pagbabato mo, God. Dalaygon ka, the precious name of Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Once again, welcome ang matagusa sa atong panimbahon, taknas, pamuntagon, and I do hope and pray that your heart is settled. Your heart is expectant. Your heart is excited. Kay usa na sa mga component or element nga diin ang atong pagpangalagad sa Ginoo mahimong madasigon, mapinadayon ang tungod kay na kay gi-expectahan. Sento may expectant. Dapat ang atong heart is expectant every time na mo serve o malagad ta sa Ginoo. Kay maabot ang panahon kung wala tayong expectation na to sa Ginoo, kapuyan, kapoy, kaya nga naman, sa atong pagpanabaho, tibok simana, sa atong panimalay, daghang mga struggle nga atong gi-go through. Muna pag-abot sa simbahan, wala kay expectation na buhaton sa Ginoo, sa may tabok, kapuyan ka. Mao na inyong taka sa kapuntagon, the exemplary life of victory. Exemplary life of victory. Makita nato diyan sa chapter 12 sa book of Joshua, verse 7 to 24. It's all about the history, the record of victory na na-experience ni Joshua in his lifetime. Do you believe and agree with me that you are destined to victory? You are destined to conquer. You are destined to be champion. Nagtag nga sa kamuntagon, magapangalandong ta sa pagkamayo sa Ginoo sa kinabuhi ni Josue, nga diin ma-reflect sa atong kinabuhi as of today, that life must go on. Life must experience struggle. Life must experience anang gitawag na fight, so that we could experience what God has been prepared for us in advance. God is preparing us victory. But the big victory that God has been preparing for us, we need to go. We need to participate. And we need to struggle. Kwenta ng tapad, napaka-struggle yan. Ayaw lang struggle ng imong daon. Kaya dagang mga tao nag-struggle sa nagbuhay. Dili na nag-struggle nag-istutan sa nagbuhay. Okay. If you have Bible with you, please open it with me from the book of Joshua, chapter 12, verse 7 to verse 24. Joshua chapter 12, verse 7 to verse 24. Okay, ako nasaw na rin sa Bible nga akong gidala. O kanang mo kung Bible nga imong gidala, man ang imong pagalantaw. Okay.
Joshua chapter 12, verse 7 to verse 24. This is what the Lord says for us in this particular time para makuha na to o mga pagpahinumdom sa itong kaugalingon. Joshua and the people of Israel defeated all the kings in the territory of the Jordan from Baal-Gad in the valley of Lebanon to Mount Ahala in the south near Edom. Joshua divided this land among the tribes and gave it to them as the permanent possession. This portion included the hill country of the western foothills, the Jordan Valley and the foothills, the eastern slopes, and the dry country in the south. This land had been the home of the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. The people of Israel defeated the kings of the following cities: Jericho, Ai, Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, Eglon, Gezer, Debir, Gider, Horma, Arab, Libna, Adulam, Makida, Bethel, Tapua, Heber, Apik, Lasharon, Madun, Azor, Shimron, Miron, Akshap, Taanak, Megiddo, Kides, Joknim, Dor, Guim, and the Tirza, 31 kings in all. Ang Ginoo nagpanalangin na siyang pulong sumtang kini atong gibasa. Okay. Dini makita na to as the Lord promised to Joshua. Ingon nga mao gisaad sa Ginoo ngadto kay Josue, sumala niini nga record sa chapter 12, 31 kings has been defeated. 31 kahari ang gipangpildi ni Josue sa tibok niya nga kinabuhi. Pangutana karon sa imong personal nga kinabuhi, how many times or enemies you have been defeated? Naa na ba kay sitwasyon sa imong kinabuhi nga nainga nga I am victorious in spite ni ini nga i-go through nako? Kana naa na ba kay kasinatian sa kadaugan? How many times or basig unaw na ka nga kanunay ra jud ko pildi, kanunay ra jud ko wa jud kalampusan? How many times? Kaya gisutan nila sa Bible, sa kinaman ni Josue, 31 kings has been defeated by Joshua. But na siya sekreto. Na siya sekreto nga nung nakasinati siya ni ini nga kadaugan tungod kay kining ilang kawal, dili ni mga basta-basta, dili ni sayon pildihon as normal, as human, as we are. Kaya ang paluyo ni ini, dili ang Diyos, kundi ang yawa. Mana nga kinahanglan ka to fight the good fight of faith. Because the victory has been ordained by God for us. Mana din atong isgutan sa kinaman ni Josue, out of 31 kings na iyang gipildi, only the smallest is Ai na kasinati sila kapilihan. But doesn't mean, tungod kay napildi sila, wala na nila ma-restore ang ilang fame, ang ilang pangalan nga gidala pinagi sa tabang ug sa grasya sa Ginoo. Manabini atong isgot-isgotan karon ang tema is the exemplary life of victory. Ako ning gilantaw atong lantaw ang kahulugan sa word nga exemplary. Ako ning gilantaw. Exemplary is as serving as desirable model. Betang tapan, model na ba ka? Model sa kapilihan o model sa kadaugan? Anong dagway pala makita nga victorious na?
Dili na kay dagway ka murag kanunay pildi. Murag kanunay wa katugpa. Exemplary means kanang a person who is serving a desirable nga model. Si Josue nahimong model sa katawan sa Israel in his commitment, in his passion, in his obedience nato sa Ginoo. That is why kung makita ang chapter 24 sa Joshua, katapusan nga chapter sa book of Joshua, ang katawan sa Israel gipapili niya. Pagpili mo kinsin ng alagaron, ang Dios ba sa Morihanon nga mo'y atong gipuy-an karon o ang Dios nga nagluwas ninyo? Pero sa inyo ni Josue, as for me and my house, unsay sumpay, we will serve the Lord. Pwede ba na nato na as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, dungan ta. As for me and my house, we will serve the Lord. Aron makit-an sunod sa atong kinabuhi ang pagka-model sa pagpakalagan. Doon na may mga up and down, mga struggle, mga testing, mga failures sa kinabuhi. But doesn't stop us sa atong commitment sa Ginoo. You're not committing sa inyong kinabuhi kanina ko. You are committed yourself the Lord. Amen? Amen? Amen. Ay, mga kusog-kusog na doon. Wala ko nag-serve sa Ginoo tungod ako. Nag-serve mo sa Ginoo tungod kay gihugma o giluwas mo sa Ginoo. Tama? Okay. Ato ni tanaw, ikaduha kalain nga kahulugan sa gitawag exemplary is dungan, what already say? Okay, representing the best of its kind. Sa imong pamilya, dapat ikaw mo ay pinaka. Dito yung tapat, ikaw na may pinaka. Oo, ako na pinaka. Badlungot, ayun na, delikado. Ikaw na ba ang pinaka? Dahil ulo, ano na, delikado na. Ang Deuteronomy chapter 28, kung ato nang makita ng kapita, doon ka klase. Result sa obedience Ginoo o result po sa disobedience. Para din niya itong tanahon, we are serving the Lord as a model. We are serving the Lord as representative, the best among the best. Ikaw may pinaka, ito ang tapat. Dapat ikaw. Ha? Alkansi ka, uli na kukurit ko sa imo. Dapat pariha ta, you're the best among the best. Mama na ginisahe sa Ginoo sa imo. Sa kinabuhi ni Josue, nga si Josue, as he lead the people of Israel, gisaad sa Ginoo, all the days of his life, maka-experience of victory. Kaya nga naman, I promise si Lord. Ano sa'yo promise sa Lord? Ano sa'yo promise na Lord ni Josue? Hello? Kaibalo ba ka sa promise ni Lord na ito ni Josue? Kaya kung kaibalo ka sa promise ni Lord na ito ang Josue, pwede ba ka mahibalo na na-promise sa Ginoo sa inyo? Kaibalo ka, pero alanganin. Nga ng Lord, sa kinaman ni Josue, ayaw kadlok. Ayaw ka dismaya. Kaya nga naman, sige, ubanan ka. Uban ko niyo. I will be with you. I will fight for you. Dini makita na to ang kinabuhi niya exemplary life sa kinabuhi ni Josue. Makita na to ang chapter 12. Actually, kung ano ni Samara ni sa experience ni Josue sa iyang kinabuhi as a leader, as a believers, as a followers of God. Nakasinati siya o gitawag nga victory over the enemies. Pero kabalo ba ka every time na na-fight si Josue, na-adjoy
declaration sa Lord. Do not be afraid. I will fight for you. Diba, sa previous katong gisgutan, gin-Lord ni Lord ang iyang mga kaaway. Gi-confuse ni Lord ang iyang mga kaaway. Gipaligdan sa Lord og mga bato nga gikan sa kabukiran nga mao ini nangalata tong mga tao dito naipit. Kay si Lord mag-fight sa iyang katawhan. Ano yung Bible? The Lord is the one who fight for His people Israel. As of today, sugot sa dili na may binigwasay si Iran o si Israel, pero musugot sa dili, God is able and capable to preserve His people. God is the God of Israel na manigisgutan na gilid ni Josue into the promised land. But remember, the people of Israel, bisan pa nakabot na sila sa promised land, naagyapon sila kanunay nga fight. Naagyapon sila gitawag nga kanang ilang ampingan, ilang i-preserve ang lugar na lain, naa sila kay nga naman, even today. Ang nagpalibot na nasod, ang Palestinian, gusto nila kuha ang pagbalik ang Kanaan. Diba ang Kanaan is ang promised land, nga dito ang seven nation, nga di-occupy na daan before ang mga salita, nakaabot dihang lugar, naanay pito ka, mga nasod nga nagpuyo ditong napita, man na nag-cultivate. But because one of the kanang cat group nga akong gidala sa SM, di ba ang balawod sa Ginoo sa 10 commandments, usan na daw siya na tuloy ang gamit na daw siya na kill. Ang kuha niya, ang tinodis, daw siya na murder. Pero nito, daw siya murder din si Lord gusto nga mapatay. Pero ano, kung yung tanawad sa panahon na i-invade nila ang mga kalaban nila, nanong wak na dyan ibilin? Ipamatay, madjud, na nagsuko siyang ayaw pamatya. O ayaw pagpatay. Ang gigamit daw siya na murder, meaning na naka-premeditated ideas na imong patyon. Pero kung imong tanawad yung nabita, ang context that is, dili nimo una-unahon o dili nimo gihuna-una ay patyon imong isig ka Hudiyo. Ang context ng napita dili tunog outsider ang gay at ganin nga balakod is ang mga Hudiyo, ang mga Israelita nga dili sila mupatay sa ilang kadugo. Dili sila maguna-una nga patyon ang ilang kadugo ilang igsuon. Pero malagya kung dili ka aware, dili ka mabinantayon, mana pangutana, nganong gisugo na lagi sila nga pamatyon ng ilang mga kaaway? Yes, of course. Hindi, nawala na ang balaod sa Ginoo nga dos, iyang katawhan nga, ipamatay man lagi. Ngani ko nimong tanan ang context na ini, actually magsugod ta sa chapter 10. Chapter 10, 11, and 12, makita na to ang ibuhat sa Ginoo, pinagis sa Ginoo ni Josue. Di ba previous sa kanyan nga ang adlaw o ang bulan ning hunong. Tungod kay gusto ni Josue nga pamatyon jud ang iyang mga kaway. Mana tukat lang story short, pag-abot sa 16 dito makita na to nga ang 5 kings nga nag-unite nakadagan kay nga naman gihadlok sila sa Ginoo. Gi-confuse sila sa Ginoo, gipamatay sila sa Ginoo. Mana narabo sila sa lango. Ana ang history na ipamatay ni Josue ang 5 kahari na nagtago dito sa gitawag nga lango. Manini na atong lantawon nga konteksto. Si Josue base sa iyang pag-serve sa Ginoo, makita nato ang iyang heart. Ang iyang kasing-kasing nga willing. Wait lang tapat, kumusta yung heart? Willing ba ka na mutuman? Ha? Are you willing to obey? Are you willing to respect? Are you willing to follow? Even others will not follow. Andang makamusunod, bisan ang kaban, dili musunod. Kaya nga mga tao magsunod-sunod lang, pamauban ka na muadto po.
Pero kung dili ka na ganan mo, di ko siya musabay. Ano man? Dalon no buot. Ngayon tapa, dili ka dalon no buot. Kana kay buot. Kung dili sila ganahan mo alagad sa Ginoo, ayaw mo panundog. Kung dili sila ganahan mo serve sa Ginoo, ayaw mo na abahalan ang inyong iampo. Lord, makonsensya ang tani siya. Makonsensya ang tani. Kung di mo kayo may konsensya, ayaw ko na ko, Lord, hatagin ni siya konsensya. Number 1 atong isgutan. Ngano mahimo siyang exemplary life ang victory sa kinaman ni Josue sa iyang 31 victory sa history sa iyang kinabuhi. Number 1, because of God's given victory. Ang kadaugan hinatag sa Dios. Dili imong paningkamot. Kaya kung imo ng paningkamot, imong pagpaningkamot, imo ng claimon, ang glory sa Ginoo wala na. Kinsa na may ma-appreciate niya. Kinsa na may mapasilungan, dili na si Lord. O dili kinsa naman, ikaw na. Manang ang kuno na sa tao na, tungod ka na ning kamot ko. Tungod kay, ako na guni. Asa naman ang help sa Ginoo niya ng panahon na? Si Psalmista David sa Psalm 121, yun siya sa verse 1, I lift up my eyes unto the hill, where my help comes from. My help comes from the Lord, the Creator, who makes the heavens and the earth. So kinsa iya i-recognize na nagtabang sa iya? Si Lord. O na, pila ka mga giant ang gipildi ni King David. History, basahin niyo ang history sa lahat ni David. Kasi gato lang na-remember. Kuwan lang, si Goliath lang ang iyang napildi. Goliath ba? Mauto'y una niyang giant na iyang dipildi. Kabalo ba mo pila ka po ang gipildi ni Goliath kay ni David nga mga giant? Natin sila kay Bao, kayo po sa Bible siguro. Sa history, sa record, si David nakapatay ng 5 na iganti. 5. Pero ang kanunay mga highlights is si Goliath lang. Dili lang si Goliath ang ipindi ni David. Tungkol kay si David is a giant killer. Kita ng tapat sa mga killer. Killer. Delikado na. Tawa siguro. Mount Jodora. Pero, atong lang na, ang victory na na-experience ni Joshua based sa record din makita na to nga 31. Pero pangunta na, tungod ba kay Isog si Joshua? Tungod ba kay expert kayo si Joshua sa pagpakig-away? Kapag ba mo every time na what to siya sa fight? Kanunay dyan minon si Lord, do not be afraid. Isog na tao pero inon sa Ginoo na ayaw kahadlok. Na ba isog na talwat? Ha? Na ba isog na hadlokan? Kaya kamusta na? Si Joshua isog ba din? Pwede naman kapag, si Joshua isog ba din? Ha? Isog? Manungin mo malagi siya sa Lord na do not be afraid. Atong lang taon ang 1. Chapter 11 verse 6. Naigisutan niya sa Bible. Ano mo niya? Joshua chapter 11 verse 6.
Makita rin, friend? Sige. Tanaw sa inyong Bible. Problema na kayo po may Bible. Kamu nananaw liya, kadaan po ng Bible ninyo. Lantawa sa inyong Bible, palihog. Dili kay, sige mo paminaw. Tanawa ang inyong Bible, makita ninyo. From chapter 1 until chapter 11, makita ninyo nga na-adwigi hatang nga encouragement si Lord na to kay Josué. Okay, ha? Palihog ko. Sige, atong lantaw para pag... Okay, diri mo, inyong mga mata. Diri ang makita. Okay, basa, 1 to ready, sing. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them, because by this time tomorrow, I will hand all them slain over to Israel. You are hamstring their horses and burn their chariots. Kabalo ba mo pila ng kabuok? Pila ni kabuok ang gisgutan ni Lord nga pildihon ni Josué. Pero ingon si Lord, do not be do not be afraid. Kinsa ba di ka ma-afraid, anak? Kinsa ba di ka mahadlok, anak? Nasa Bible, unsa kadaghan sila? Usa ka nasod? Dili pa dyan establisado? Ang iyang mga soldier, dili pa dyan ikana kadaghan sa ilang mga enemies. Kini nga away, dili ni mao ang 5 kings. Nagipildi naman to. This is another fight, another victory nga gi-prepare sa Lord sa kinumoy ni Josué. Kaya itong makitaan is led by Zabed, si Habin. Ang nag-lead, ang itungod kay na, nadungog niya nga, ang 5 kahali, ipangpildi ni Josué. Mga nag-gather siya, uglain nga, grupo, kailan, ina po nga grupo, mga Amorites, Jebusites. Ato ning taon, asa nabita, unsa ni sila kadaghan? Naagihapon sa chapter 11. Atong sugdan sa verse 1. Aron makita na to nga ang victory dili nga nakasayon og simple nga giangkon lang ni Josué inga nakasayon. That is why chapter 11 verse 6 ingon si Lord, do not be afraid, I give them into your hands. Pero tanaw na to, unsa kadaghan damo kit. Nasa Bible, tanaw sa inyong Bible. Makita ninyo nga kung ikaw lang pasugdion kuyaw. Oh. Atong tanan ang verse 1 to makita na to verse 1 to 5 sa Joshua chapter 11 verse kay katong gisgutan itong 31 kings kuano ba to? Kanang record na to mga individual, pero ang ilang mga tao, ang kadaghanon sa ilang katawan, mga soldiers, dili nga naka-simple. Ano atong tanawon? When Jabin, king of Hazor, heard of this, he sent word to Jubab, king of Madon, to the kings of Shimron and Ashsham. Naa siya gipangtawag, kaya nga naman, nakadungog siya nga ang 5 kahari nga nag-join together para pilihon. Kinsay pilihon? Actually, dili si Josué, dili ang mga Israelite. Kung dili, ang ilang pilihon, katong 5 kahari nga gipildi ni Josué is ang Gibeonites. Ang city of Gibeon, nga makita na to nga expert sa pag-akig-away, manong sa pagka-expert, nangita dyan pamagi nga di sila mapildi. Nakig-alyansa sila ni Joshua. Bukat na lang story short, ang 5 kings, ang managisgutan sa chapter 10, napili sila. Ano napili? Tungkol kay gihatag sa Diyos ang victory. Ato ning lantaw na, and to the north kings so well in the mountains, in the Araba south of Kinneret, in the western foothills, and in Naboth
door to the west, east, west, north, south. Nahimong nagtinabangay sila. Kinsa ilang kawayon? Ano yung ka kung kampi ka sa Ginoo, you're fighting against the enemy of God. Ayaw katingala na wala og to back and forth ang mga struggle sa kinabuhi. But, ingon si Jesus, depende na ako ang kalibutan. Ingon si Lord, you are more than conquerors. Nagmadaogon na ka. Dinabi sa kibuhat ni Jesus. Okay, di na itong magalantaw na. Daghan na kayo ng mga ipang-mention ng mga hari. Nagtapok sila. Ang tumamok tuyo is atakihon si Josue. Atakihon ang mga salita. Nga mga atakihon to, kinasayon sila nga kung di sila mo atake, atakihon din sila ni Josue tungod kay nasa stage of establishing the kingdom, the nation of Israel. O niya, ang area ay establish the Lord is ang ilang territory. So, musukotag sa dili, moaway man sila o dili, awayon jud sila ni Josue. Kaya nakadesign naman na. Okay, padayon ta. Verse 4. 1. Okay. They came out with all their troops. Okay. Ang gigamit rin and a large number of horses and chariots. A huge army, sige yun sa Bible, as numerous as the sun in the seashore. All these came joined forces and made camp together in the waters, at the waters of Meron, to fight against Israel. Kaya sige, gisugutan? As numerous as the sun in the seashore. Kung sa may gisugutan niya napita, maihap ba ang kadaghanon sa soldier sa enemy? Kung ang China, maihap ang ilang number sa ilang mga reserve, ilang mga active na mga soldiers, ini pa nung napagimong tanaw, as numerous as the sun in the seashore. Meaning to say, pangutana, kung naghakot lang ka buhangin sa dehas baybay, pangutana, maihap ka nimo? Ang ginaganon? Kinsa may nakaihap sa buhangin, kanang iya bitong, iyang hakupon ng buhangin, o na iyang lipon, maihap ba? Uso may ipadayag yung napita. The enemies of God's people is numerous. Ang gigamit rin sa lain nga translation sa verse 4 diapon, ano diyan mo dinamit inaibi na. Ang gigamit rin napita, they came together with all their soldiers, an army with many men, as there are grains of the sun in the seashores. So kung imo makit-an, daghan kaayo. O sa ilang tumok? To fight against God's people. Bawa ka na, daghan ba din yung mga salita? Ang anong tabangan na Diyos? Parang nga panahon, ang Israel, dako ba siya manasok? Dili. Pero nga nung uling-ulihan may na taong og labay o mga misail. Wala yung isutan niya, nga daghan kaayo ang mga enemy. Nga nagkatapok, nagkauyon, aron atakihon ang katawan sa Israel. Pero pangutana, nahimo ba silang nag-success? Nahimo ba silang nagmadaugon sa ilang mga tinuha? This, itawag ng mga Amorites people,
Hittites, Perizzites, and Jebusites, Hivites, ano mga Levites, mga Hivites, mga Bites na yung panahon na nagkausa aron ulpogon, aron patyon, aron walaon ang mga Israelita, but sad nga reality manigingon sa Bible sa promise ni Lord kay Abraham sa chapter 12. Those who will curse you, I will curse you. But those who will bless you, I will bless. Nining panahon na, those who fight against the people of God, isinita ko, muna atong naisgutan na, kung na itong mapadayon ang chapter 11 verse 6, kung sa'y promise nila. Pero padayon sa nato verse 6. Verse 6. Chapter 6. The Lord said to Joshua, do not be afraid. Okay. Do not be afraid of them because by this time, naay, o sige, padayon sa Lord, naay schedule, naay tunas, naay visit si Lord. O sige ni Lord, by this time, tomorrow. Ada. Ngayon to, kung karon hapit na alas 12, ugma sa alas 12, susamang oras, ingon ang Bible. Unsaon sa Lord? Pildihon ang imong mga kaaway. Unsay imong angay ang buhaton? Unsay angayan imong buhaton? Verse 6. Do not be afraid. Bigan ng tapat, ayaw ko pinalawang. Ayaw ko pag-inisog. Ayaw ko pag-tinalawang. Dahil na mag-isog-isog ka, pero talawan ni ay. Oh. Nga naman, iyon si Lord, by this time tomorrow, I will have all of them slain over to Israel. O sige ba sabot? Ugma sa susamang oras karon, pamatyon ko ng mga kaaway niya. Gusto ba kasi Lord man magpindi sa inyong kaaway? Uy, listen people. Gusto ba ka nga ang Diyos may mukay in behalf nimo? Kay mabot yung panahon nakapuyan ka sige tayo. Pero nining panahon na ingon si Lord, ako'y paano gisulti? By this time, I will. Sumanig iskutan sa Bible. Okay, ato na yung padayon na. Verse 8. There's verse 7. So Joshua and his whole army came against them suddenly at the water of Meron and attacked them. Verse 8. And the Lord gave them into the hands of Israel. O sinita ba? Ni-atake si Joshua sa ilang kalaban. Surprise. Kaya nagtapok na sila, kaya nangandang para ugma, pildihon ang Israelita, pero si Lord advance, tingnan si Lord. Atake! I-surprise na sila. Kaya ako silang pamatyon. Kilaliman ka? Ang imo lang buhaton lang ka, aron na surprise ang kaaway, aron na pildi nimo. Kinsay mo muhatag na ni kadaugan? Si Lord nga. They defeated them and pursued them in all the way to the great Sidon, to Misrepot Maim, and to the valley of Mizpah, on the east until no survivor were left. Wala dyo'y nahibilin. Kinsay nagsulti nini? Si Lord. Okay. Ato na yung lantaon. Number 1, nga itong gisgutan is because of God's given victory.
ang kadaugan nga imong naangkon hinatag sa Dios. Waitan tapad ang imong kalambusan hinatag sa Ginoo. Ayaw ang kuna iyan sa Ginoo. Una ka na, imo ang tanang. Masa to? Ikanta na to? Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, imo ang pulong mo, ang purong-purong, nawa na. Dili ko nga ito makita, kinsay naghatag sa kalampusan ng kadaugan ni Josue? Batok sa iyang kaway nga, ingo pa si Lunggo, damo yun. Damo. Countless nga numeros ang iyang kalaban. Napis sila yung mga chariots. Napis sila yung mga horsemen. Ang tumawag tuyo is atakihon ng tiliyon ang mga anak ng kaliwat ni Israel. Pero ang reality din ng data is able and capable sila to defend against God's people. Ano masugot sa bisan pa kung sa ballistic missile ang ilang ipaglabay sa katawan sa Ginoo. Is it impossible ba ni Lord ang pag-preserve sa katawan sa Israel? Dili imposible. Posible Jod ang preservation sa Ginoo sa nasod sa Israel. Kaya kung iyan ang gibuhat in the past, what do you think? Ha? Kung gibuhat na si Ginoo sa panahon ni Josue, nag-preserve ang katawan, bisan pag naghilibutan sila sa yung pa daghan ng mga kaway, pwede ba pilihon ang katawan sa Ginoo? Mapili ba ang katawan sa Ginoo? Simulo na. When the Lord declares, by tomorrow, this time, I will give it to you. Meaning, nakasit na si Lord sa victory na iyang nag-design sa iyo. Are you willing to experience the i-desire sa ginang i-desire sa ginang sa iyong ginagawin? Willing ba ka mag-participate? Ang iyong participation is to believe and to act. Buhaton mo. Mo-action ka, dili kay. Ito, kung manapag lang po sa kadaugan, pero kay buhaton, for sure that your faith will be defined by your action. Your action. Action speaks louder than your words. Okay, klaro? So in other words, din ko na ito makita, ang verse 8 nag-describe sa kadaugan nga hinatag sa Ginoo. Ay atong balikan ang chapter 10, verse 8. Chapter 10, verse 30. Pakita na to, chapter 10, verse 30. Kung sa nag-isulti sa Ginoo? Chapter 11. Chapter 10, verse 30. Okay. Ano mo rin yung Ginoo Bible? This is all about the first 5 na kings na nag-unite na sa gibuhat sa Ginoo. Sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo ngadto kay Josue. Kaya na? Verse 30 sa chapter 10. Okay? Alam niya? Okay. Balik ko paglantaw sa inyong mga mata dire. Okay, atong dungan na nagbasa. At the count of 3. Go. 3. The Lord also gave that city and its king into Israel's hand. The city and everyone in it Josaphat to the sword. He left no survivors there, and he did to its king as he handal to the king of Jericho. Kung sige, isulti sa Lord, gihatagan si Josue og kadaugan sa Ginoo.
Ilaliman ka, kinsay naghatag ni Joshua kadaugan? Si Lord. Mana, as a reminder for us, ayo ang una ang iya sa Ginoo. Yes, na kay gihimong aksyon, na kay gihimong amo, pero sultihan na ka. Ang nag-design, ang nag-orchestrate sa imong kadaugan o kalampusan, dili tungod kay naming kamuta. Kung dili tungod kay mao na-design sa Lord. That is why, naming kamuta kay mama, mao man-design. Dili tungod kay naning kamuta, nahimutangan mo lang puso because mawala ang glory sa Ginoo. Klaro? Gusto ba ka kadaugan? Ha? Gusto ba ka kalampusan sa kinabuhi? Bisan imong mga kaaway, nagkalibot, bisan imong daghang utang, daghang mga problema, willing ba ka nga mo ingon, Lord, I will follow your design. I will follow. Follow the design for you. Asa may i-design sa Ginoo sa imo? Kapilihan o kadaugan? Wait ang tabag. Asa may i-design sa Ginoo sa imo? Kapilihan o kadaugan? Failure o success? Pero malay gingat sa Lord. Do not be afraid. By this time tomorrow, I will fight for you. Okay, klaro? Yan atas number 2. Eh, murag lain na tinanawan si Juan. Oh, si Jane. Number 2. Makita na to ang verse 14. Dito sa chapter 11 verse 6. Matong atong isgutan, chapter 9, hanggang ato sa 15. Pero din na itong nataw na, chapter 11, verse 6. Basa. Lumanta, what to read go? And the Lord said to Joshua, do not be afraid of them, because by this time tomorrow, I will hand all of them slain over to Israel. You are to hamstring their horses, pangpilayan, yung pamutlan o tiil, ang ilang mga kabayo o ilang mga chariots, pangsunugon. Okay, dini atong makita ang ikaduha. Wala lang kay gihatag sa Ginoo ang kadaugan. I-design sa Ginoo, amin mo silang magmadaugon, pero naay tinahanglan atong makita. Babagay. Number 2. Palihin ko. Number 2. Number 2 is dili na, because of God's given mandate. Because of God's given unsa may mandate sa Ginoo? Unsa may sugo sa Ginoo? Balikan na to ang chapter 6. Chapter 11 verse 6. Unsay mandate sa Ginoo? Do not be afraid. Subok sa Ginoo. Inantapan. Dahil subok sa Ginoo. Naliliman. Kaya sabi ni Marlo, katong grabe, grabe ka nagkahang ilang away. Dili may ha. O nananabay sila yung mga horses si Yusin nila panahon na. Nananabay sila yung mga cavalry. Wala pa! Ang ilang makaway, advance na kinanay mga kabayo o nanay mga charioteers. Sila, mga foot soldiers na. Pero muna, huwag mong isnulin ang maliit kasi maliit yan. Pero, bisag gamay sila sa atubangan o talantaw sa ilang mga kaway, pero dako ang Diyos ni Abraham. Dako ang Diyos ni Isaac ug ni Jacob. Nga mao'y Diyos ni Israel, nag-lead ni Joshua. That is why, di sa patong sa kadagan sa ilang enemy, unsay ingon ni Lord ang iyang mandate. Joshua, na, ayaw kahadlok. Ako na nang ihatag sa imo ugma.
i-surprise sila. Pwede rin dyan i-surprise din ng enemy. Ay yung mga struggle, pwede, wah! Ma-surprise. I-surprise niyo mo. Kani, aman din sa Ginoo, nga, i-surprise pagkatak ang ilang kaaway. Bye! Oh. At lukon kagagag. At lukon na. Pero, tungkol kaingon si Lord, ayaw kahadlok. Kay, ako nang gihatag sa imo. Una nga itong makita niyang kita ang mandato sa Ginoo. When you are fighting against our struggle, number 1, do not be afraid. Pwede ang tapat, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Okay, unsa pa line? By this time tomorrow, I will hand all of them over to Israel. You, unsa gingon? Ang gigamit sa nang nga translation diri is iyon siya sa verse 6. You are to cripple their horses. You are to cripple their horses. Gigamit na is, ano sa to? You are to hamstring. Pangpiangan. Nami ito yung nag-viral sa una katulitang ang iya yung gialagaan na kabaw ba to? O ano sila yung choice? Iyang ibaligya. Lain ba mong kusa nga nag-viral na iyang iyang binuhin kabaw ba to? Na pagtanda niya, wala na tigil. Kaya gipangkuklan. Unya mara ito yung gisaligan para magamit pang daro. Ibinuangan pa dun. Kung sa kasakit ang batiwan sa tagiya na iyang giampingan para iyang gamiton sa pagpanabaw para maka-income. Pero sinitabo na naputol ang tiil. Pangutan makatrabaho pa ba? Dire ko na itong nagtangingon si Lord na ito is kayo Josué. Pangpiangin ng ilang mga ano? Sa diyan mga piang na kung sa'yo may tabo? Di na sila ka-fight against sa mana na-detect ang mandato sa Ginoo. Bisan kung sa kadagan sa imong enemy na-radyo day pamagi na baton na hatag na pa this prescription ni Lord. Cripple their horses. Bisan mo sa ka-powerful, kakusog, managan ang ilang mga yung pa gamiton ng mga pamaagi, pero ingon si Lord, cripple. Sa mandato ni Lord, ni Josué, cripple their horses. Iyangi. Kasi yun ni Jesus, kung saan mo pagkuha sa mga property sa strongman, kasi ba ito? Kapuso ang strongman. Aron ma-enter ni mo ang iyang panimulay. So, dili ko na ito makita, balik ko na ito ang isutan. Ang mandato sa Ginoo ni Josué is i-cripple. Dili lang i-cripple. Kasi pa ilang supay. Na ano importante na itong makitaan ang bersikulo na igisutan, and Joshua did as the Lord commanded Moses. Kung si Josué iyang gituman, ang gisugok ni Lord pinaagi kay Moses. Dili lang kay Moses, mismo si Josué gituman niya ang mandato sa Ginoo na gihat iyang nadawat. So dinhi, sa makita na to. Na mandato ni Lord. Una, masay ba to? When we are fighting against our enemies, do not be afraid. Like for example, si David, nagpakita ba siya kahadlok na sa diyang nakik-away siya ni Goliath? Ha? Ning bati
ba siya kahadlok na-inferior siya nga ang iyang kalaban giganti, expert. Gibati ba si kahadlok? Wala. Nako'y nakita nga sa lida, yun siya nga, sobra po kakahambog. Yun siya, ang iyang pabag. Ang akong kahambaw, nagagikan sa akong kumpiyansa, sa akong kaugaling. Pinaliman ka na. Muna, ang uban na yung mga tao, ang mugiro tungod kay confident sila sa ilang kaugalingon. Confident sila sa unsay na nila. Si David, confidence kang kinsa. Kung yung tanong hambog kay si David, ilaliman ka. So, ito lo, nagigante. Ikaw, nagdala ka ang bangkaw. Pero ako, ning-ani ko kay parang putlan na kagdiog. Pinagisangalan sa Diyos sa Israel, kaya imong ipakaulawan. Laliman ka, baka, yang pins pa man to. Nakig-wilo o istorya. Pangutan na, atong lantaw na. Hinambog ko itong iya, dili. Anong kumpiyansa man siya? Kumpiyansa siya sa promise sa Ginoo. Di ba? Wala itong tanawang, iyon si Lord, by this tomorrow, ang imong kalaban, mapili. Pero kung sa inyo, ayaw ka, Lord. Kung sa inyo buhaton, sa di ka madlong, piangi ang inyong kaaway. Bisan kung sa kadaghan. Bisan kung sa kadaghan sa imong piangan na dahil pinagisa, pag-ampok, pinagisa pagsalig sa Ginoo sa iyang ulo. Sa dahil mo ng baton, ingon ang Bible, burn them. Sunuga sila. Laliman ka na. Mandato sa Ginoo klaro. The exemplary life of victory na experience ni Josue is always be dependent sa instruction sa Lord. Ang victory nga na-experience ni Josue is dependent always sa instruction sa mandate ni Lord. That is why, mana atong makita yang dakita, atong nakita ang importance is obey the orders. Obey the orders. Kung sa'yo orders sa ino, para sa ino, do not be afraid. Cripple your enemies. Burn your enemies. So kung sunod ka ng imong kaaway, pinagi sa imong pagsalig sa Ginoo, mahadlok ka ba ka? Dili na. Kaya nga naman, mandated na sa Ginoo. Ikatulo, mabutang na itong pag-isutan. Makita na to sa mga ragyapon nga chapter 11 verse 6. Pero atong lantaw ang chapter 10 verse 42 sa book of Joshua. Balikan sa nato ang chapter 10 verse 42. Atong kuhaan ni og mga references nga mao na joy gibuhat sa Ginoo every time na naay victory, naay fight seriously, na joy gihatag siya nga. Sige. Chapter 10, verse 40. 42. Rather 42. Okay? Eyes on the board. Eyes on the board. Basa. 1 to ready, go. Joshua conquered in that one campaign because the Lord God of Israel fought for Israel. Mana ang chapter 10 verse 42. Okay. Pag-abot, balikan na to ang chapter 11 verse 6. Atong binabasa kanina, kinsay nakig-fight sa Israel? Si Lord. Katulong at tunisgutan because God will fight for you. Si Lord makig-fight para sa iyo. Lisod ba kung si Lord makig-fight para sa iyo? Lisod ba kung ikaw rin makig-fight para sa iyo? Ikaw rin lumalaban. Sa kadaghan-daghan ninyo, ikaw rin mo-fight. Kapoy, dili.
Pero din ang nakanindot yung kapita is ang victory nagihatag sa Ginoo, ang mandato nagihatag sa Ginoo, ang surrounded by anything, something. Okay ba? I would like to remind us, verse 20. Basa. For it was the Lord Himself who hardens their hearts to wage war against Israel, so that He might destroy them, exterminating them without mercy, as the Lord had commanded Moses. Nakuha na to? Kinsa nagsubok sa enemies? Ang laing na translation dali, nagkanayon dali sa verse 1. Akong basahan sa kining nga translation. The Lord had made them determined to fight Israel so that they would be condemned to total destruction and all be killed without mercy. This was what the Lord commanded Moses. So dili ko na ito makita ng chapter 1, chapter 11, verse 20, nagisulti. Kinsay nagsugod sa enemy nga matapok? Wala ingon ta kay John. Unay nagpalibot man sa imo ang mga struggle sa kinabuhi. Pasalamati ang Ginoo. Kaya nga naman, it is God who allow that particular situation sa mga kinabuhi aron diha sa imo pagsalig sa Ginoo, pilbihon nimo ang iba kining yawa jud. Kinsa mo fight back, kinsa mo pilbi anak si Lord. Pero kinahanglan ka, di ba, atong gisgutan ka ganina, unsa toy pasabot sa exemplary? Naka-remember ta to. Unsay meaning sa exemplary katong ikaduha? Representing sa to? Representing itself. Ha? Bilalimag ka na? When we are surrounded by our struggle problems, remember, you are representative of the Lord. When you are representative of the Lord, kinsay magpamuhat? Si Lord. Pero iya ang gamiton as His representative. Ang bilalimag ka na? Ang gigamit diri, harden the hearts. Kunya, iyo ba? To wage war against Israel. Kinsa nagsubok? Kinsa naghagit? Ang nagtapok ba nga mga kalaban? Dili. Kinsa nagsubok? Ang verse 20 na ganyan, si Lord. Manang sa imong baton? Una kayo mga struggle lang napita? Wag po ka, Lord, wag na akong struggle. Woy! No. Ingon ang Bible, sa panahon na yung mga tentasyon, mga struggle sa kinabuhi, the Lord will give us way to escape. Ngunit, gitugot po sa Ginoo aron ma-strengthen ang atong faith sa Ginoo. Pangayoon nato sa Ginoo ang kusog aron malampasan nato. Dili kay pangayoon nato na mawalan. Kaya nga naman, si Lord may nag-wage war against sa mga Israel. Gitugot sa Ginoo aron na ay total destruction sa enemy. So mana kanang enemies nga magigoto karon destined to destruction nila. Pero ikaw destined to victory. Destined to success. Pagbili karon. Ato bang man imong kalaban imong isagil karon with confidence that God is intended for us to experience victory, or paglantaw kasi mong enemy nga, nang big deal mo ba ni? No, it's a big, no. In conclusion, gusto na kong i-remind sa dinaya sa day, atong natawag. Dahil two reasons why you and I are attacked. Na yung mga rason nga nung i-atake ka. Duha. Number 1. Onsa? To condemn to total destruction.
Kung i-atake ka diyan kapita, ang destiny sa nag-atake sa mo sa struggle is para mawala sila. Ma'am, may kisutan. Okay, next. To be killed without mercy. Kung i-atake ka sa mga struggle yan, hindi physical ha, mag-i-atake, pati yung taka, ano? Ayaw. Diba si Lord ang fight in your behalf? So si Lord ang bahala din kapita. Kaya nga naman, ang reason niya na ano i-atake ka is for you to be preserved, protected, and be promoted. Ma-promote ka. Munang ayaw ka bulag ka. Ikasugo, sino? Verse, ano ito nga verse? Verse 6. Do not be afraid. Ang purpose, ang reason nga nung i-atake ka, para total destruction sa iyong enemy. Para, nahima sila pa yung kill without mercy. Balikan ko, aging ko tapos. The exemplary life of victory nakabase kanunay sa ihatag na kadaugan. Sige no. I-design na sige no. Ikadua, ihatag na nga mandato sa Ginoo nga mo fight ka kay nga buhaton sa Ginoo ang iyang trabaho. Ikatulo, kini nga fight is si Lord ang mo fight para sa atin. Willing ba ka na mo-participate sa design sa Ginoo? Being a exemplary life of victory ang i-design sa Ginoo. Just put your confidence on the Lord. I know I have a lot, in fact, huge, many struggle. But in na rin mong kaugalingan, Lord, you are greater than my problems. You are greater than my struggle. You are greater than my failure. You are greater than anything because you are my Abba. Gracious, heavenly loving Father God, thank you for reminding us. Though we are surrounded by a lot of struggle, financial, spiritual, physical, sa work, sa business, Lord, in all aspects, we are attacked and we are surrounded. But thank you for reminding us. We are destined to victory. We are destined to success, God. But we are going to go through this process, God. Because you allow this situation, God. Sumala sa mong pulo sa chapter 11, verse 20. That our enemies nga magiging atubang karon, bahin mo nga magpildi o kami makasinati sa inuuray ng kadaugan. Sa Ginoo ang makaming pasalamatan sa imong pagpahinandong ka naman. Dalaygon ka ba, Father? Dalaygon ka, Holy Spirit. Imo ang tanang dungog himay, mga pagpasalamat. In Jesus' name.